Pag glass packaging kasi, merong luxury feeling. Alam mo na yung quality na andon. Alam mo na ginastosan yung product nila dahil dun sa packaging pa lang maayos na. Pag ganitong may brightening effect, inilalagay ko siya. Kasi nga, primer naman to, so all over my face na lang. Kailangan lang ikalat ko muna siya. Uy, malamig. Malamig siya. Meron siyang cooling effect. So perfect ito para pag summer. Hello my loves! Welcome back sa aking channel at para naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Gadang Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So dito sa aking channel, I shared everything about my life, lifestyle videos from makeup, skincare hanggang sa mga unboxing videos at hair care videos na madalas natin ginagawa dito sa aking channel. Kaya kung gusto mo yung mga videos na ganon, please consider to subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so sa video natin ngayon, samahan nyo akong mag-ayos. So get ready with me yung gagawin natin ngayon. Plus, meron akong bagong product na gagamitin. Ito ay by the brand. I-correct nyo na lang ako kung tama ba yung pagkakabasa ko. Hindi ko alam kung Zesay o ZZ yung pronunciation niya. So ito ay Chinese brand. And in-order ko to sa YesStyle. Na-curious lang ako kung ano ito. Primer to. Pero ito yung kanilang multi-effect repair primer. Excited ako dito kasi first time kong gagamit ng primer na may color correcting effect. So, according dito sa kanilang details, sa details ng YesStyle, about dun sa brand, so meron siyang tatlong kulay. Ayan. Merong natural, green, and purple. So, yung green at saka yung natural color ay para sa concealing. And then, yung purple naman ay para naman dun sa brightening. So, sa akin, wala naman akong masyadong problem ngayon sa face ko. And then, yung aking mga blemishes, yung aking mga pimple marks naman ay nag-fade na. So, ang kailangan ko ay brightening. So, kaya ang kinuha ko ay yung purple na kulay. Okay, so open na natin siya pero bago natin siya i-open, habang ino-open natin siya, i-flex lang natin itong aking spy headband. Ang ganda niya, di ba? Oh. So first time ko nagkaroon ng ganyang headband. So ang cute. So kapag ka nag-aayos ako, pwede ko siyang gamitin. So buksan na natin to. So naka-plastic pa siya kasi hindi ko pa talaga siya nagagamit. Actually, marami akong product dito na hindi ko pa nagagamit. Kasi nag-aantay ako ng timing or proper time or right time para gamitin siya. Minsan kasi di pa kapag ka nagmamadali ka, kahit may bago kang gamit, hindi mo na yun maaasikaso kapag ka nagmamadali ka. Eh ngayon, mayroon akong oras. So kahit nandito tayo sa bahay, mag-makeup tayo. And then mamaya naman din kasi meron akong gagawin. Kaya okay lang. So ayan. Okay, so yung box niya, ayan. So, simple lang yung box. And then, dito sa side na to, merong barcode. Ayan. Yan. So, meron siyang barcode. So, ibig sabihin, yung barcode na yan, pwede mo yung i-scan para malaman mo kung authentic ba o fake yung nabili mo. So, ito yung maganda ngayon sa mga product ngayon, especially Chinese brand. Meron na siyang ganyan. Meron na siyang mga barcode para ma-check mo kung authentic ba yung nabili mo. Teka muna, i-correct lang natin, ano? So, barcode ako ng barcode, hindi yan barcode. Ano siya? Scan code. So, ito yung scan code. Lagi ako nalilito doon, barcode and scan code. So, ito ay scan code. So, pwede mo siyang i-scan kung meron kang scanner sa phone mo. Ako kasi meron ako. So, kung halimbawa bumili ka online tapos hindi ka sigurado kung authentic ba yung nabili mo o hindi. Ako kasi sigurado ako na authentic itong nabili ko kasi nabili ko siya sa YesStyle. So, ano siya, mura lang to, wala pang 10 euros. Etong full bottle na to. So, yun nga. So, eto yung scan code na pwede mong i-scan sa cellphone mo para malaman mo kung yung nabili mo ba ay authentic o fake. So, ayan. Scan code, hindi barcode.
Okay, so ulitin natin. Ito yung kanyang box without yung plastic. And then dito sa side na to, ayan yung kanyang details. Ito ay naka-Chinese. Pero ako, kasi binasa ko yung details niya sa kanilang brand website, which is pwede mong i-translate to English. Kaya alam ko na. And then mabigat. Mabigat yung kanyang box. So alam mo na quality yung nasa loob. And I think hindi siya plastic. Kasi nga sa bigat nito, hindi siya plastic. So, open na natin. And then, dito pala sa side na to, ayan. Sa side na to, nakalagay yung 2026. So, kung kailan siya may expire. So, ibig sabihin, meron akong 2 taon para i-enjoy itong primer na to. Okay, so, buksan na natin siya. Okay, so, ayan. So, alam ko na quality and alam ko na rin na glass yung kanyang packaging dahil nga sa bigat kanina habang nasa box pa siya. So, yun nga, hindi siya plastic packaging, glass packaging siya. So, ito yung gusto ko sa mga product na ginagamit ko. Kapag ganito na glass packaging, pag glass packaging kasi merong luxury feeling, alam mo na yung quality na andon, alam mo na ginastosan yung product nila dahil dun sa packaging pa lang maayos na. Plus, ayan, kulay purple yung kinuha kong primer. Plus, dito sa baba, nakalagay yung expiration date. And then, dito naman sa gilid, nakalagay yung multi-effect makeup primer. And then, dito yung brand nakalagay. And then, dito sa back, 30 grams siya. Nakalagay pa rin yung brand name dito sa back. And then, eto naman ay yung top niya. Ito yung pinakatakip niya. So, meron siyang mirror effect dito sa side na to. So, buksan na natin siya. Okay. So, ayan. Yung worry ko lang, bago ko to binili, kasi baka mamaya hindi siya pump. Meron kasi ako nabili noon na primer na kailangan mong tanggalin yung part na to bago mo siya gamitin. Para sa akin kasi ang messy noon kapag ganon. So, eto, good thing, hindi siya ganon. So, kundi pump. So, okay siya sa akin kasi nga pump, naka-pump na siya. Okay, so gamitin na natin siya pero tips ko lang ulit, bago tayo maglagay ng primer, kailangan naka-proper skincare ka na sa araw na yan, plus sunscreen. And then, after ng sunscreen, saka tayo magpa-primer. So, natapos ko na lahat ng yon, ready na ako mag-primer. So, gamitin na natin siya. And then, kunin natin yung aking makeup palette. So, dito natin ilagay para makita nyo. Medyo ano pa. Ay, okay. Ayan o, kulay purple siya talaga. Ayan. So, nakita nyo ba? So, hindi siya watery. Ayan. Hindi watery yung kanyang consistency. So, kunin natin yung aking concealer brush. So, concealer brush. Kunin natin yung aking mirror. So, normally, pag ganitong color correcting, ilalagay mo lang siya dun sa area na kailangan ng brightening. Pero sa akin kasi pag brightening, pag ganitong may brightening effect, inilalagay ko siya. Kasi nga, primer naman to, so all over my face na lang. Ayan, kailangan lang ikalat ko muna siya. Uy, malamig. Malamig siya, meron siyang cooling effect. So perfect ito para pag summer. Ngayon na painit na dito sa Spain, so, tamang-tama. Okay, so, ikalat lang natin siya. Okay, so, konti pa lang nilalagay ko, may natira pa doon. Okay. So, gamitin natin yung fingertips ko para i-blend out siya. So, fingertips ko muna and then mamaya gagamit tayo ng brush kung kailangan. Ay, okay. So, para siyang parang cream lang. Okay, wala siya yung pakiramdam na naka-primer ka. Parang naglalagay lang ako ng cream sa face ko. Plus,
Pero may nafe-feel ako na may pagka-silicone yung kanya. And then, may brightening ba? Yes, meron namang brightening. By the way, yung nasa aking lips ay hindi lipstick, kundi lip oil. Okay. So, ayan. So, i-blend out lang natin ng maigi. I think okay na fingertips na lang. Hindi na tayo gagamit ng brush. Ayan. Uy, okay to kapag so, may natira pa, kukunin natin yan kasi sayang. Ilalagay natin dito sa, okay, dito. Okay. Ayan. Kung ayaw mo mag-makeup sa araw na yon, minsan kasi may mga ganun tayong pakiramdam, di ba? Ayaw natin mag-makeup, pero gusto natin maayos pa rin yung itsura natin. I think okay na to. Para siyang tone up cream. Ayan. And then, na-blur niya yung aking pores. Na-blur niya. Ayan. And then, hindi mo kailangan gumamit ng brush para i-blend out siya. So, na-blend naman ng maayos yung primer. Ayan. So, ayan siya. Ayan na siya. So, okay naman para sa akin. So, hindi natin kinat para mas makita ninyo mula doon sa pagkakalagay ko. Hanggang sa mag-blend out yung primer. So, tapusin lang natin yung makeup ko. So, now maglalagay tayo ng foundation. Now naman, inaayos ko na yung aking kilay. And now, i-highlight lang natin itong aking kilay. Ayan, highlighter brush. Okay. So, ito ay Soft and Gentle ng MAC. See? Okay. Okay, so ayan, tapos ko nang gawin yung aking makeup. Kanina, bago tayo nag-makeup, wala sana akong balak na maglagay ng makeup. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, kahit ito lang, kahit itong primer lang, okay na. Kasi nga meron siyang tone-up effect. So, maganda na siya na ganun lang, tapos pulbos na lang, okay na. O powder, kung anumang powder na meron ka, okay lang. Patungan mo lang ng powder, okay na. Pero, tinapos ko yung makeup ko kanina, naglagay tayo ng foundation, blush on, eyeshadow, etc. etc. Kasi gusto kong malaman kung perfect ba siyang gamitin with makeup. Kasi meron kasi mga primer na hindi maganda kapag nilalagyan mo na ng makeup. Imbis na maging maayos yung makeup mo kapag naglagay ka ng primer, hindi siya nagiging maayos. Pero eto, and so far okay naman siya. Nag-blur yung aking pores, nag-blur siya, and mabilis lang na na-apply ko yung aking foundation kanina. Nag-blend naman siya ng maayos. Ayan. So far, okay siya.
Alright, my loves, thank you for watching. Sana nagustuhan mo ang ating video ngayong araw. If you like this video, please don't forget to give me a thumbs up at pwede mo i-share itong ating video sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mo rin kalimutan i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala ka ma-miss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching, my loves, and always remember to be beautiful inside and out. And so yeah, thank you for watching and see you on my next videos. Bye, my loves. Thank you.